Ang Department of Justice ay kinumpirmang submitted for resolution na ang tatlong malversation case laban kay Senator Joel Villanueva. At ang kagawaran ay bukas naman na gamitin ang committee report ng Senado hinggil yan sa investigasyon doon sa usapin ng mga sangkot sa flood control scandal. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Kinumpirmahan ng Department of Justice na submitted for resolution na ang ilang mga reklamong kinakarap ni Senador Joel Villanueva sa pagkasasangkot nito sa anomalya sa flood control. Ito mismo ang ibinahagi at kinumpirma ni Justice Spokesperson Polo Martinez kung saan kanyang sinabi na naihain na ng Senador maging ang kanyang kontrasalaysay o tinatawag na counter affidavit ungkol rito. Tatlong malversation case ang kinakarap ng naturang mambabatas matapos siyang madawit sa anomalya, partikular sa lalawigan ng Bulacan. Kaugnay niyan at pakinggan ang pahayag ni Attorney Polo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice sa naganap na pulong balita ngayong araw. Of which kasama na si Senator Joel Villanueva have been submitted for resolution. So ibig sabihin, nakapag-file na siya ng counter affidavit niya, kumpleto na yung documents sa harap ng prosecutor for them to make their finding whether or not prima facie evidence exists. So as to when exactly, again, we're working with the timeline under the rule. Ibig sabihin, didesisyon na ng prosecution kung iaakyat sa korte o isasampa bilang kaso o di kaya ibabasura ang naturang reklamo. Habang inihayag naman ng Department of Justice na bukas itong gamitin ang committee report ng Senado ukol sa investigasyon laban sa mga sangkot sa flood control projects anomaly. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, gusto niya makita nila ang naturang report upang malaman ang ebidensyang nakapaloob rito. Maaari raw kasi magsilbi at magamit ito bilang lead ng National Bureau of Investigation sa patuloy na pag-iimbestiga sa korupsyon sa flood control. Subalit kanya nilinaw na hindi ito nangangahulugang magiging basihan na kaagad para sa pagsasampa ng kaso sa korte laban sa mga matutukoy na sangkot. Habang aminado si Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na kanilang hinihintay pa ang ilalabas na pinala na committee report bago sila gumawa ng aksyon. Narito naman ating pakinggan si Attorney Richard Anthony Fadulion, ang Prosecutor General ng National Prosecution Service. Yes, sa ngayon hindi pa namin nakikita yung draft committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. Gusto rin namin makita ito hindi para sabihin na ito ay magiging basihan na ng pagsasampa ng kaso. Ito ay magiging basihan para mangalat ng ebidensya at titingnan kung ano bang katibayan ang mga naiharap. Ano ba yung mga leads? At best, it may be considered as leads that the department can follow and look into, and which we can refer to the NBI para tingnan nila kung sasabihin halimbawa sa committee report may ebidensya at ito yung ebidensya na nakikita namin patungkol dito sa mga tao na to, pwedeng sundan yon at maging basihan ng patuloy na pag-iimbestiga at pangangalap ng NBI ng ebidensya. So, sa ngayon, I think it would be premature to make any statement up until the time that we get hold of a copy of the official Senate Blue Ribbon Committee report. Kaugnay niya na, nito lamang ay inahay ng isang abogado ang petisyon para buong ilahad at maisiwalat ang draft committee report ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon nito ukol sa manumalyang flood control. Isinumente ni Attorney Eldridge Marvin Aceron ang petition for full disclosure alinsunod raw sa karapatan ng mamamayan sa impormasyon hinggil sa pampubliko interes sa ilalim ng Article 3, Section 7 ng Saligang Batas at nakakalap naman ng higit 300 lagda. Ito'y kasunod ng kumalat ang detalye ng nag-link na kopya ng naturang draft report kung saan ire-rekomenda ng komite pinamunuan ni Senador Panfilo Lacson mapakasuhan ng plunder at malversation ang ilang kasalukuyan at dating senador pati ilang opisyal ng pamahalaan. Subalit ang ilang senador rito ay binawi lamang ang kanilang paglagdas sa naturang draft report. Hiling sa petisyon ni Attorney Aceron na mapanatili ang unredacted version at obligahan ng mga umatras na senador at ipaliwanag kung bakit inalis ang kanilang pirma. Habang kalakip din dito ang panawagan ng pag-inhibit kay Senador Ejercito sa mga pagdinig ng Ethics Committee may kinalaman kay Senador Chis Escudero. Kung maalala, na nitong nakaraan lamang din ay hininahin ng naturang abogado ang isang ethics complaint laban sa senador dahil sa
ilang milyong piso natanggap umano ng campaign donation mula kay Lawrence Lubiano at higit ang bilyong pisong kontrata ginawad sa kumpanya nito. Nag-uulat live para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one, the most trusted source of news and information. Bast Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.